Nako, lagot. Matindi to. Bagong harassment kay VP Sara. Nagsalita na. Kamara, supalpal, timbog lahat. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito, pag-usapan natin. Ayun. Posible ito. Bagong harassment kay BP Sara. Ayun, bagong harassment kay BP Sara. Ayan, syempre itong boses na ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon ay walang iba kundi si Coach Oli. Yan, credits kay Coach Oli. Syempre, suportahan natin yan mga katunay. Si Coach Oli, ipagpatuloy natin. Sige. I'm supporting yung ganyang panawagan. Mas gusto ko nga na magkaroon tayo ng definition kung ano ba talaga ito. Pag nagsasalita si Barbers. Honestly, ako lang opinion ko ito sa akin lang. Pag nagsalita to si Barbers, duda na ako. Ay, nako. Kayo ba? Pag nagsalita si Barbers, duda kayo? Pag ito nagsalita, Barbers. it's either tatama sa tatlong nilalang. Una, kay Tatay Digong. Pangalawa, kay BP Sara. Pangatlo, sa mga vloggers. Kung tutusin ako napanood ko yan yung pelikula ng Barbers. Pero alam ko hindi siya yon, di ba? Ano ba yung tatay niya? Junior. Pero maganda yon yung ginanapan ni Philip Salvador. Di ba? Nakita natin talaga, kinakalaban talaga ni Barbers ang mga nagpapakalat ng mga bisyo, yung mga drug lord na yan. Yun yung mga sinasawatan ni Barbers talaga. Di ba? Yun yung pelikula ni ni Philip Salvador. Kayo mga katunay, napanood niyo yun. Di ba? Ewan ko, sige, kayo. Ano opinion nyo? Pakilagay. Pag nagsalita to, anong nasa isip nyo? Nang sa ganun, hindi tayo tinatawag na family corporation. Kabilang si Surigao del Norte 2nd Bigla-bigla si Barbers. Bigla-bigla ang mga congressman gustong galawin ang dynasty law. Ay, Ay, Dynasty Law. So, sinasabi dito sa ano na to is parang gustong galawin nila Barbers ang Dynasty Law. Kung gagalawin nila yung Dynasty Law, ibig sabihin yung mga yung may mga dynastiya, 'di ba, yung mga pamilya na tumatakbo sa politika. Ang daming maaapektuhan yan. Hindi, sa totoo lang. Ang dami kasi talaga ngayon sa politika. 'Di ba, may mga dynasty ganyan, mga magkakapamilya tumatakbo sa politika, no? Isa-isang lugar. Sila yung isang pamilya lang sila. 'Di ba? So eto ngayon yung parang gusto nilang mapigilan. Paano naman yung Tulfo Brothers? 'Di ba? Syempre kasama ang dami nga nilang masasagasaan once na gawin nila 'yan, 'di ba? Talagang hindi lang naman sa mga kung sinasabi dito kung purpose lang sa mga Duterte ito, hindi lang naman sa mga Duterte tatama to, kundi yung mga ibang mga politiko na may mga pamilya sa politika. 'Di ba? smell something fishy. Fishy. District Representative Robert Ace Barbers sa mga kongresistang pabor sa pagkakaroon ng batas kontra political dynasty sa bansa. Sa ganitong paraan anya, mas magiging maayos ang definisyon nito at maitatakda ang limitasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan ng magkakapamilya o magkakamag-anak. Batay sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution, kailangang tiyakin ang pagkakaroon ng pantay na access sa oportunidad na makapaglingkod sa publiko ang sinumang mamamayan at ipagbawal ang political dynasties na maaaring itakda ng batas. So parang dito sinasabi na kailangan mapagbigyan naman yung mga iba. Kasi 'di ba, minsan kasi kapag mga political dynasty, yung mga pamilya na yan, syempre, kunwari, may tatakbo, tatay mo. Tapos pagkatapos ng termino ng tatay mo, yung anak naman. Pagkatapos ng anak, yung pinsa naman. Di ba parang doon lang sa kanila umiikot? Ang tanong dyan, bakit sa kanila lang umiikot yung politika? Halimbawa, yung politika sa isang lugar na yon. Bakit sa kanila lang umiikot yun? Di ba? Bakit sila pa rin ang nananalo? Di ba? Pwede namang pagbigyan yung iba na kumakandidato, pero hindi na pagbibigyan. So dito parang sinasabi na mapagbigyan naman yung iba. 'Di ba? Hindi yung parang kayo-kayo lang ang mga naghahari. 'Di ba? Parang ganun yung gustong mangyari. Ang tanong kasi dito, bakit pa rin binoboto ng mga tao yung mga magkakamag-anak?
Ito yung nakikita ko namang sagot. Depende kasi yan eh. Malay natin, no? Yung isang pamilya na yon, 'di ba? Yung tatay, may alam ng mga tao na may nagawang mabuti sa lugar nila. 'Di ba? May nagawang mabuti, maganda yung nagawa niya, ganto, ganyan, ganyan. 'Di ba pinagkatiwalaan siya ng mga tao, nagkaroon ng progreso yung isang lugar nila. 'Di ba? So pag natapos yung termino ng tatay, yung anak naman, ganun din yung ginawa ng anak. Maganda pa rin yung naging takbo ng lugar nila. Naging ganun pa rin, naging maayos pa rin. Tapos tumakbo uli yung kapatid. Ganun pa rin. Maayos pa rin yung lugar. 'Di ba? Hindi nagbabago, kumbaga tahimik, maayos, talagang naaasikaso pa rin yung lugar na yun. Talagang hindi sila matatalo. Kasi nga syempre, yung mga tao nagtiwala na doon kasi alam nila kahit isang pamilya lang yun, maganda yung ginagawa nila. 'Di ba? Alam nyo kasi kung pangit naman ang ginagawa ng mga yan, no, ng mga nandiyan sa mga political dynasty na yan, hindi na siguro dumating pa sa mga anak yan. Matatalo na yung mga anak niyan. Pwera na lang kung haharasin nila yung mga tao. Alam naman natin sa ibang lugar nangyayari yung mga ganyan. Pero sa tingin ko naman, hindi naman ganun kabobo ang mga tao na iboboto pa nila yung isang tao na alam nila na wala namang naitutulong sa lugar nila. So ang ibig sabihin, kaya sila pumapayag sa ganyan, no, na binoboto pa rin nila kahit magkakapamilya yan, alam nila na merong naitutulong yung mga yan. So kaysa ibigay nila yung pagkakataon sa iba, dito na ako sa subok na. Parang ganun yun, lahat naman tayo eh. 'Di ba? Halimbawa, meron tayong isang appliances na binibili. Mas sanay tayo dun sa tatak na 'yon. 'Di ba? 'Yun ang gusto nating hanapin lagi. 'Di ba? Inaalok sa ibang brand. Syempre hindi mo basta-basta tatanggapin dahil doon ka na nasanay eh. Ang ganda ng performance ng appliances na 'yun na pinapakita sa 'Di ba? Nasasatisfied ka. Ganun 'yun. So ganun yung pinapakita nun. Kaya siguro patuloy pa rin silang nananalo. 'Di ba? Depende pa rin kasi sa tao yung mga dynastiyang yan eh. Kasi kahit magkakapamilya yan, kung hindi naman maganda ang ginagawa niyan sa isang lugar o sa isang bansa, wala. Hindi mananalo yan sa mga tao. Gayunman, mag-aapat na dekada na mula ng pagtibayan ng Ito okay. So ang pinag-uusapan dito, dynasty. Ah. Meron na pong batas sa atin ngayon na about sa dynasty law. Hindi, ano po ba yung dynasty law? Para doon sa mga hindi nakakaalam, yung mga magkakamag-anak na nagiging halal ng taong bayan. Kaya lang, may batas man tayo dyan, ay ito po ay hindi pa nadidefine ng specific ano ba ang sakop netong dynasty law na ito. Okay? Ngayon, ito ang nahahamoy ko dyan. Bigla-bigla na lang issue sa kanila. Bigla-bigla na lang binubuksan. Alam mo, tingnan nyo tong mabuti. Dapat harangin natin to. Ako, against ako sa dynasty law. Pero duda ko rito. Kasi patatamain nila to kay BP Sara. Hindi nila pauupuin. Remember this. Inatake na nga nila si Tatay Digong, kinidnap, dinala sa Netherlands para hindi makapagkampanya dahil ayaw nilang mapaupo ang mga PDP senators. Binigyan ng impeachment si BP Sara. Para sa ganon, ay hindi siya makatakbo muli sa kahit anong posisyon. In short, yung ginagawa nilang yan, in preparation para i-eliminate si BP Sara sa quotient because we all know that BP Sara sooner or later will be the next president in 2028. Sure ako dyan. Unless... Ayun yung hindi yun yung hindi mawala talaga sa isip ng mga tao na kahit anong ipatupad nila. 'Di ba? Yung gusto nilang mangyari, kung sa ikabubuti man o hindi, basta gano'n na yun. 'Di ba? Hindi pa rin mawala yung mga negative thoughts sa kanila. 'Di ba? Kasi nga 'di ba? Sa nangyayari ngayon, no? Parang bakit simula nang ang mga Duterte is sa mga isyong ganito? Bakit puro Duterte na lang talaga? Parang lahat ng mga nangyayaring plano nagiging laban sa mga Duterte. Yun yung mga napapansin ng mga tao. 'Di ba? Kaya sumasama yung imahe ng mga tao na gustong
ano sa mga, kuwari, may gustong ipatupad na ganyan, gaya ng mga political dynasty na yan, itigil yan. Nagiging masama tuloy yung feedback. Nagiging masama, hindi nagiging maganda. 'Di ba? So, syempre, iisipin nila, para sa mga Duterte siguro yan. Dahil ganyan, kasi nga para hindi makaupo si VP Sara. 'Di ba maraming magkokomento ng ganun eh. 'Di ba maraming magkokomento ng hindi mawawala yung mga ganung ano. 'Di ba? Dahil alam naman talaga natin si VP Sara, no. Alam naman natin, no, kung si VP Sara man o yung mga Duterte man ang patatamaan diyan o hindi. Ang sa akin lang kasi, alam naman ng lahat talaga na napakalaki ng pag-asa ni VP Sara talaga na maging presidente ng Pilipinas. No, talagang kahit sino ang ilaban, wala eh. Walang may potensyal na pwedeng tumapat sa kanya sa pagiging presidente. Kahit sino. 'Di ba? Kaya nga tinutulak diyan si Rapi Tulfo, 'di ba? Na baka sakaling makasabay sa kanya. Pero kahit papaano, medyo syempre alam naman natin may laban pa rin si VP Sara kasi alam natin ang simpatsya ay na kay VP Sara. 'Di ba? Yung simpatsya ng taong bayan, no? Yun yung hindi makuha ng iba. Yung simpatsya. Kasi kahit na anong ginagawa o sinasabi kay VP Sara o sa mga Duterteng masama, hindi pa rin mawala yung magandang pagtingin ng mga tao sa kanila. Patuloy pa rin silang sinusuportahan hook or by crook. 'Di ba? Mamatay unless patayin si BP Sara. Pinipigilan ng vloggers. Kaya nga binubusalan na mga vloggers eh. Ha? Si Tatay Digong ginalaw, may impeachment. Pero parang hindi. Doon sa tatlong yan, hindi sila nagiging successful. Walang gumagalaw. Talo sila lumalabas. Kaya eto na naman ang mga pautot nila. Ha? Ang gusto nilang gawin, pagdating sa 20th Congress, kalampagin ng Korte Suprema, itong mga congressman natin para gumawa ng batas specifying kung ano ang nakapaloob dun sa dynasty law. At ito, itagaan nyo sa bato. Ako'y naniniwala, ipagbabawal dyan na tumakbo ang anak bilang presidente. Kung nakatakbo na ang tatay at naging presidente na, ipagbabawal na yung anak. Ganyan ang kalalabasan yan. So ano, pag nagawa yan sa 20th Congress, okay, yung susunod, after the election, nagawa nila yan. Kahit walang impeachment, hindi na magiging presidente si VP Sara. Dahil na isa... Parang yun nangyayari, no? Parang ano, no? Ang daming paraan. Yung kasabihan na kung may paraan, kung maraming ano, kung may paraan, marami kang magagawa. Kasi parang nga kasi sinasabi, parang malabo na kasi yung sa impeachment ni VP Sara. Yun nga yung nagiging chismis sa kanto-kanto. Dahil nga, kung sisimulan yan sa June, yung impeachment ni VP Sara, or July, mawawala ng saysay yung mga taong pumirma sa impeachment ni VP Sara. So, bago na naman. Hindi naman pwedeng sa loob ng 1 taon maging 2 yung pag-ano mo ng impeachment. 'Di ba? So, ang mangyayari, papasok na naman ito. Bagong isipin na naman ng mga tao to. Bago na namang iisipin sa mga na gumagawa na naman sila ng palibagong na naman. Tactics na naman. Iyon na naman. Hindi sa akin ang gagaling to Halos sa mga tao. 'Di ba? Yun yung naiisip nila. Gaya dito, 'di ba? Sinasabi ganun. Hindi talaga mawawala sa isip nila 'yan. Bakit kaya na lang? Mas maganda na lang siguro is kalimutan na lang natin yung tungkol sa mga Duterte. 'Di ba? 'Di ba? Kasi alam nyo bilang politiko, no, kahit papaano kasi ang gusto nato, halimbawa politiko ko, syempre ang gusto ko maging mabango yung pangalan ko sa mga tao. 'Di ba? Gusto kong maglingkod sa mga tao. Gusto kong kaya nga tumatakbo at kumakandidato ka uli Kumbaga nanalo ka na, nakaupo ka na, gusto pa kumandidato uli. Kung gusto mong mangyari doon, kailangan laging yung taong bayan yung titignan mo. Ano ba yung nagiging pulso ng taong bayan? Ano ba yung pulso ng taong bayan sa mga ginagawa ko? Hindi ba nagiging maganda yung nagiging feedback nito sa akin? Kasi pag nakikita mong hindi na nagiging maganda yung feedback nito, ibig sabihin yan, malaki yung magiging nito, tama sa mo, sa political career mo. 'Di ba? Kailangan i-prevent po 'yun. So kung nadidinig nyo na siguro, alam ko naman siguro, nadidinig nyo na yung mga tao na nagagalit na, ganito, ganyan, bakit hindi nyo na lang ito patahimikin ang issue na to?
'Di ba? Hindi na lang patahimikin at mas maganda ipagtuunan na lang ng pansin yung ibang bagay kasi napakadami naman talagang problema ng bansa natin na pwede nating asikasuhin. 'Di ba? Na pwede nating bigyan ng pansin. Kasi hindi naman hindi naman dapat puro na lang tayo Duterte. 'Di ba? Hindi naman dapat ganun. Nandiyan na, nasa ICC na si Tatay Digong, 'di ba? Si BP Sara, ganito ganyan. Bakit hindi nyo na lang siya pabayaan? Bakit? 'Di ba? Kasi dito kasi lumalabas, hanggat may mga lumalabas na ganyan, hindi mawawala yung mga taong magkokomento ng hindi maganda sa inyo. 'Di ba? Iisipan lang kayo ng hindi maganda. So, nakakaapekto yun. Aminin nyo mat hindi, makakaapekto yun sa karir ninyo. O kahit papaano kita nyo naman, concern ako sa political career ninyo kahit papaano. 'Di ba? Nag-a-advise ako, baka sabihin nyo, masama pa ako niyan. 'Di ba? Kahit papaano makatulong man lang lalo na ngayon mag-e-eleksyon, 'di ba? Mas kailangan nyo ngayon na mas mahok yung mga tao, mas mapalapit sa inyo yung mga tao, yun ang kailangan nyo. Hindi kayo kumakandidato para o gumagawa ng mga galaw para lumayo yung loob ng mga tao sa inyo. Kailangan gumawa kayo ng paraan kung paano nyo makukuha ang taong bayan. Kung sa pagganyan sa mga Duterte, hindi nyo makukuha, hindi ganyan yung paraan. Kasi kahit sabihin ninyo na tama ang ginagawa nyo, tama o mali, alam nyo naman na maraming sumusuporta sa mga Duterte. Diba? Alam nyo maraming umaano sa kanila. Maraming sumisimpatya sa kanila. Na kahit sabihin yung tama yung ginagawa ninyo, magiging mali sa paningin nila. Diba? O kaya kung mali ang ginagawa nyo, magiging mali talaga sa paningin. Ganun yan eh. Ganun yung may mga taong sinusuportahan. Gaya dito sa administrasyon. Diba? Pare-pareho lang yan. Kung may ano yan, diba? Kung may mga galit dyan sa administrasyon, ganun ang magiging tingin dyan. Pero kung hindi ka galit, magiging maayos ang tingin mo. Ganun yan. Sa batas nila, naiintindihan nyo. Tatama yan. Duda na ako eh. Duda na ako. Alam mo naman ang galawan ng house eh. Ano sabi nila? Walang dalawang house na hindi alam ni Tamba. At walang galaw si Tamba na hindi alam ni Marcos. Lahat yan magkukutsaba. So, ang ibig ba sabihin, ayaw bumaba nila Marcos? Yes. Paano? Hindi ibig mo sabihin, paano si Sandro hindi rin siya makakatakbo bilang bata pa, hindi pa siya talaga makakatakbo bilang presidente. Alam mo gagawin dyan, sa 2028, ang ipaplano nila dyan, si Tamba ang maupo. Baka pwede naman, iba na lang. Para sa akin kasi, sinasabi ko si Tamba. Ako ayoko na magsalita ng mga pero, Diyos ko naman, si Tamba. Kaya mga katunay, boboto pa ba kayo? Baka pwede naman, iba na lang. Kunwari, magawa nila yung bawal na yung political dynasty rito Yung mga magkakapatid, yung mga anak-anak, bawal na yan huwag naman si Tamba, baka mayroon pa iba dyan. Parang mas gusto ko na lang iboto si Pacquiao Kesa si Tamba. Ko naman. Huwag naman. Baka sabihin ni Tamba sa akin, magalit. Ano pong ginagawa ko sa iyo? At habang nire-ready nila si Sandro, sa kanila papalitan ulit yung batas. Ang importante lang, ang importante sa kanila ngayon, itong 2,000. Hindi pumasok sa isip ko kanina. Pag natupad na yun, hindi na nakatakbo si BP Sara, Hindi na siya na presidente kasi bawal na. Kapag okay na, sige, palitan na natin. Pwede na ulit tumakbo. Pwede na yung political dynasty. 28, hindi makaupo si BP Sara. That's why I keep on reminding you, hindi lang po senators ang importante sa atin. Even yung mga congressman, diyan kasi naikakampanya namin yung mga senator Walang problema, nag-iikot kami sa Pilipinas. Lalabas pa nga, posibleng lumabas pa nga ako ng bansa para ikampanya ang PDP. Walang problema doon. Ang problema yung mga congressman. Distrito yan, kanya-kanyang distrito yan. Kaya sa bahay ninyo, napaka-importante, huwag niyong iboto yung mga mukhang ayuda. Huwag niyo iboto yung mga mukhang tambaluslos. Yung mga sip-sip dito, delikado po yan. Pag naipasa nila yan, tapos tayo dyan. Di ba? Kung malakas pa sila, maipapasa nila yan. Lahat po ng butas para hindi makaupo si BP Sara, gagawin nila. And that is very dangerous. Tigang batas, ngunit wala pa rin legislative measure na naipapasa para tuluyang ipagbawal ang political dynasties.
Kaya naman isang petisyon ang bagong Sino nagsasalita? Si Barbers. Nagsalita din dito. Ang Akbaya, nagsalita din dito. Si Franz Castro. Di ba? Lahat yan. Yang nagpapasa ng Dynasty Law na yan. Kaya ako duda nung sinasabi nila na binibiran nila sa Dynasty tong Tulfo. Alam ko, kunwari lang yun. Ibabalik din nila yun kay BP Sara. Naku, delikado. hain sa Korte Suprema. Ito ay upang pilitin na ang Kongresong i-define o ipaliwanag ang political dynasty at magpasa ng batas upang tuluyan na itong ipagbawal. Inihain ng petition for certiorari at mandamos ng One Sambayan Coalition sa pangunan ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, iba pang cause-oriented groups at mga individual. May hamon naman ng mga miyembro ng oposisyon sa Kamara kay Pangulong Ferdinand Sino nangunguna? Yan paturo-turo na yan. Si Raul, magsayaw ka na lang sa TikTok, Raul Manuel. Sino yung mga yan? Tingnan niyo yung picture. Mga kaliwete ito eh. Sino? Halos naman talaga nakikita sila eh. Talagang sila talaga yung mga gustong magsulong ng mga ganyan. Talagang sila yung mga pinapakita. 'Di ba? At sila talaga yung mga number 1 na kalaban ng mga Duterte. 'Di ba? Bakit ayaw nyo na lang kasing sabihin na, hoy mga Duterte, wag na kayong tumakbo. Pahirap kayo eh. Parang ganun na lang sana. Dinidiretso nyo na lang. Wala nang mga ganyang dynasty na yan. Wala na yung may papatupad tayong batas na ganito, ganyan. Sabihin nyo na lang sa kanila. Baka mamaya si BP Sara maintindihan kayo. Diba kasi parang lumalabas dito, no? Na parang si BP Sara, parang kinatatakutan siya na maupo sa Malacanang. Kasi alam naman natin talaga yung mangyayari. Diba? Alam natin yung mangyayari. Sa nangyari sa mga Duterte ngayon, si VP Sara pangiti-ngiti lang yan. Patawa-tawa pag ini-interview, yung tipong sinasabi natin, uy, si VP Sara, nakarelax lang. Parang hindi mainit ang ulo niya, hindi siya apektado masyado sa mga nangyayari. Yun ang nakakatakot. Oo. Kaya alam din nila yan. No, yung mga taong kay VP Sara, na ayaw siyang paupuin, ayaw siyang patakbuhin, ganito. Alam nila yung mangyayari once na si VP Sara ay makalusot sa pagiging presidente kapag siya yung nanalo. 'Di ba? Gusto maghain. To the left yan eh. Marcos Jr. sa mga miyembro ng political families at sa publiko. Hinahamon natin ang presidente ngayon na talagang ipasa, magpasa Diba? Sabi ko, sino yung may gustong ipasa? Lahat mga kontra kay Duterte yan. Kasi nahamon pa daw nila, kunwari, this is F-drama. This is F-drama. Kunwari, hamunin pa raw si Marcos. Tapos si Marcos, ay, sumusunod ako sa tugon ng Kongreso. Ayusin na natin yung dynasty law na yan. Hero pa ngayon si Marcos. Ganyan ang gusto ni Marcos, pa-hero. Saan ang tama? Sinong tatamaan? BP Sara. Payag kayo? Ako hindi. Antindi, no? Parang siguro kahit paano, siguro sa isip ni VP Sara, no? Sana hindi na lang ako tumakbo ng ganito eh. 'Di ba? Kasi kawawa. At sutusin kasi, kaya maraming nasimpatya sa mga Duterte kasi sa nangyayari sa kanila. 'Di ba? Hindi nyo rin naman masisisi yung mga tao na sumisimpatya sa kanila. 'Di ba? Sa ginagawa sa kanila. Parang ang unti-unti nang nawawala ng hostisya yung mga Duterte sa nangyayari ngayon. 'Di ba? Anong magagawa? Mag-iboboto ko yung Team Duterte, pati yung congressman ng Team Duterte. Tayo payag. ng ganitong batas na kinakailangan ng ating mga member. Kung totoo na gustong ma-resolve yung mga usapin na unethical talaga, no, na may concentration of power sa iilang Bigla kayo pumuyok-puyok ngayon. Nung panahon ni Cory, ni Pino, hindi kayo nagsipuyok. Hipokrito. pamilya lamang. Si Surigao del Norte Congressman Barbers naman naniniwala sa determinasyon ng PBBM administration para maipasa ang isang anti-political dynasty law. Sa gitna ito ng isang pag-aaral mula 2004 hanggang 2016 na 80% ng mga nasa Kongreso ay galing sa political families. At sa kasalukuyan, may mga malalapit na magkakaanak na nakaupo sa Dapat ang ipagbawal yung presidente, tapos kamag-anak niya yung speaker, kamag-anak niya yung Senate President, kamag-anak niya yung Chief Justice, yung mga noon. matataas na pwesto ng gobyerno. Baguhin natin ang itsura ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabago ng mga polis. Alam mo, Barbers? Gusto mong mabago ang Pilipinas? Ihinto ang droga. Yan ang pinakamalaking pagbabago ng bansang At Pilipinas. saka hindi lang naman sa mga political dynasty talaga yung problema eh.
Kung gusto talaga nating mabago yung Pilipinas, harapin natin yung tunay na problema talaga ng Pilipinas. No? At ang tunay na problema ng Pilipinas, hindi sa mga dynasty na yan. 'Di ba? Hindi diyan. Kung ididilat natin yung mga mata natin, kung kakalimutan natin yung mga issue sa mga Duterte, 'di ba? Kung kakalimutan nyo, makikita nyo yung tunay na problema ng Pilipinas na dapat resolbahin. Ngayon, kapag naresolba yung problema ng Pilipinas na matagal nang sinisigaw ng mga tao, na matagal na nilang dinadaing, doon na magbabago yung Pilipinas. 'Di ba? Mahinto ang droga, hindi ang dynasty. Ako, pabor ako dyan sa dynasty, anti-dynasty law na yan. Pero wag muna ngayon. Ha? Wala akong tiwala eh. Wag muna ngayon. After BP Sara, aayusin niya ni BP Sara ng walang halong politika. Doon natin ayusin. But now, ang pinaka-problema natin ngayon, gutom taka mga adik. Solusyonan nyo yun. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Malacanang Watch 2024. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.